Mula sa matinding pagtalon sa bingit ng kamatayan bumulusok ang dalawang katawan sa yakap ng rumaragasang ilog tulad ng mga daong pinadpad ng unos. Ngunit sa kabila ng lahat sila'y nakaahon basang-basa nanginginig at sugatan ngunit buhay. Napamura si Devo ang tinig niya'y kasabay ng hingal na tila alingaw-ngaw ng takot at pagkalito. Hindi niya inakalang makaliligtas pa sila mula sa bangungot na iyon. Sa kanyang isipan ang lahat ay dapat tapos na isang trahedyang may titik ng wakas. Hingal na hingal siyang napaluhod sa putikang pampang kumakapit sa kanyang dibdib nilulunok ang huling patak ng tubig na sapilitang pumasok sa kanyang lalamunan habang sila'y iniluluwal ng malupit na agos. Binalingan niya si Paum basang-bas rin ngunit tahimik waring iniinda ang lamig at pangamba sa ilalim ng tila walang bingit na katahimikan ng paligid. Anong klaseng nilalang ang hayop na yun? Yusisa ni Devo garalgal ang boses puno ng pangangatag at pagkakabigla. Ang tinutukoy niya ang halimaw na pumihil sa kanilang pag-usad ang boss ng madilim na tarangkahan. Bakas sa mukha ni Devo ang labis na kapaguran ang kanyang balat ay mapotla ang paghingay malalim at masakit waring bawat hingay isang laban sa sariling katawan. Sumagot si Paum malamig ngunit matatag ang tinig. Di mo ba narinig yun ang boss ng lugar na ito? Matay matalim tinig ay tila patak ng ulan sa katahimikan nagpatuloy siya at kung nais nating lampasan ang impyernong ito kailangang tayong maghanda ng mas maigi mas mesensin. Dahil kung hindi tayo ang susunod niyang lalamunan. Habang sinasambit ang mga salitang iyon pinipiga ni Paum ang kanyang mahabang coat ang mga patak ng tubig ay tila dugong bumabalong mula sa isang sugat na hindi nakikita alaala ng pagkakahulog at ng halimaw na kanilang kinaharap. Sa anyo ni Devo, malinaw ang guhit ng pagkalito parang batang ligaw sa gitna ng kagubatang di niya kilala. Walang muwang, walang gabay, at litong-lito sa bigat ng mundong kanyang nilakaran. Ang kanyang mga matay nagsasalamin ng mga tanong na hindi niya masambot ng buo, habang ang kanyang puso'y tila ipinipiga ng mga sandaling hindi niya sukat akalain. Napabulalas siya, ang tinig niya'y may halong pangamba at pag-aalinlangan, parang hangin sa desyertong walang patutunguhan. Boss, ibig mong sabihin, talagang papatayin natin ang halimaw na yon? Yan ba talaga ang totoo, o ako'y nagkakamali? At sa kanyang tanong, kasabay ng pag-ikot ng hangin sa paligid at pagpatak ng malamig na tubig mula sa kanyang buhok, tumugon si Paum, mariin, walang alinlangan. Tama ang narinig mo. Sa saglit na iyon, tila huminto ang mundo para kay Devo. Napanganga siya, at ang katawan niya'y muling nanginig hindi dahil sa lamig kundi dahil sa kakaibang kabaliwan ng katotohanang kanyang narinig. Sa kanyang isip, napabulalas siya nagbibiro ba si Paum. Ngunit ang sagot ay wala sa halakhak, kundi sa katahimikan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, tila pagsalubong ng dalawang ilog na may kani-kanyang agos. Hinarap ni Paum si Devo, ang tingin niya'y matalim, at ang tinig niya'y may bagwis ng paninisi. Anong problema, Devo? Hindi ba't sinabi mo na sa simula pa lang hahanapin natin at lilipulin ang boss ng tarangkahang ito? Bakit ngayon tila ka naduduwag? Bakit ngayon nanginginig ka sa harap ng sinumpang katotohanan? At doon, biglang pumutok ang tinig ni Devo parang kulog sa ulap na kanina'y tahimik. Nung una lang yun, yung panahong hindi pa natin alam kung anong klaseng halimaw ang naghihintay sa dulo ng landas. Hindi ko inasahan na isang mad poisonous mushroom ang boss ng lugar na ito. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit, at ang mga salita'y tila mga patalim na ibinabato sa hangin. At hindi mo ba alam ang tinatawag nilang tactical retreat? Hindi ba pwedeng umatras muna, mag-isip, magplano? Bakit ba, gusto mo lagi tayong sumugod sa kamatayan? Ang kanyang hininga ay mabigat, at sa gitna ng kanyang pananalita, ang kanyang puso'y tila sumisigaw din ng isang bagay na hindi kayang sabihin ng bibig, takot, pagod, at ang tahimik na hiling na sana'y may ibang paraan bukod sa patayan. Sa tinig na malamig gaya ng hating gabing walang buwan, winika ni Paum.
Hindi ka na muling makakapasok sa gate kapag lumagpas ka rito at tumakas ng hindi natatapos ang dapat linisin. Ang kanyang tinig ay parang sumpang gumuguhit sa hangin, matalim at tiyak. Nag-alab ang mata ni Devo sa pagdinig nito. Sa tinig na may bigat ng paninindigan, galit siyang tumugon. Alam ko ang kapalit, hindi ako bulag sa kapangakuan. Ngunit sa kabila ng matitibay na salita, dumaan sa kanyang isipan ang anino ng halimaw. Isang nilalang na tila gawa sa bangungot at sigaw ng mga patay. Sa puso niyang pumipintig sa takot, lihim niyang naitanong sa sarili. Hindi ba't dapat na tayong umatras? Hindi ba't sapat na ang ating ginawa bilang mga pain upang bigyang daan ang pagtakas ng iba? Paano natin lalabanan ang isang halimaw na ni ang apoy ng mga palaso ni Palm ay walang saysay laban sa kanya? At sa ganita ng sinabi ni Palm, muling lumitaw ang pangungusap na tila hukay sa kanyang dibdib. Mamamatay ako kung lalabanan ko siya. Tahimik ang sandali. Nakapikit si Palm, waring nilulubog ang sarili sa dagat ng malalalim na pag-iisip. Ngunit bigla, nagbukas ang kanyang mga mata, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang tinig na may ninggas ng determinasyon. Nagbago na ang kalagayan. Wala ng kompetisyon. Para na tayong inalaya ng isang handog, isang piging ng kapangyarihan. At sa gulong ito, tila tayo'y pinagkalooban ng isang bonus. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Mula sa kinatatayuan niya, tinanaw ni Palm si Devo na nasa ibaba. Sa mga matang tila bumabasa sa kaluluwa, marahan niyang tinanong. Anong bumabagabag sa'yo? Susuway ka ba sa kontratang pinagkasunduan natin? Hindi agad nakasagot si Devo. Napalunok siya, nilunod ng bigat ng kanyang iniisip. Huminga siya ng malalim, hinugot mula sa kaibuturan ng kanyang loob ang lakas. At sa isang tinig na buo at walang alinlangan, sinabi niya. Ni isang saglit, hindi ko yon naisip. Kasabay ng kanyang pagtayo, ipinakita niya ang muling pagkabuhay ng kanyang tapang. At idinagdag na may ngiting may halong biro. Ngunit sa tingin ko, nararapat lang na bigyan mo ako ng bonus para rito, hindi ba? Napangiti si Palm, ang mga labi kurbang may lihim na kasiyahan. Oo naman, aniya, bibigyan kita ng bonus. Habang pinapatuyo pa rin ang kanilang mga kagamitan sa ilalim ng naglalagablab na hapon, sumirit sa isipan ni Devo ang isang tanong na matagal na niyang hinanap ang sagot. Sa mababang tinig na puno ng pag-aalinlangan, nilapitan niya si Palm at nagtanong, paano nga ba nila mapapatay ang halimaw na tinaguri ang boss, kung ang bawat galaw ng mga malalapitang atake, bawat sigaw ng mga sandata nilang melee, ay tila walang saysay at naglalaho lamang na parang usok sa hangin. Walang balak si Devo na isugaw ang kanyang buhay para sa isang laban na halos imposible nang matamo ang tagumpay. Ang bawat paghinga ay pilit niyang iningatan, bawat tibok ng puso ay nagngangalit sa takot na mawala ng walang kabuluhan. Sa seryoso at mahinahong tinig, na naglalaman ng bigat ng suliranin at hinaharap na panganib, muling nagtanong si Devo, may tunay bang paraan para mapatay nila ang nilalang na ito? Isang tanong na naglalaman ng pag-asang kahit maliit ay buhay, at pangamba na gumagapos sa bawat sandali. Tumayo si Palm, ang kanyang anyo ay sumilay sa liwanag ng pag-asa at tapang, ipinapakita ang kanyang buong pagkatao, isang mandirigmang handang harapin ang kahit anong unos. Para mapatay ang halimaw na iyon. Lumipat ang salaysay sa isang tagpukong. Saan namumuo ang pulang liwanag, isang sinag na animoy dugo ng langit, dumadaloy mula sa bitek ng hangin, sumisilip sa pagitan ng punit na ulap ng katinuan. Sa labas ng pulang tarangkahan, lumilikha ng ugong ang portal na tila helanghing ng mga kaluluwang napigtas. Isa-isa, o sabay-sabay, ang mga adventurer ay nagsilabasan, mga aninong alikabok, mga katawang sugatan, mga mukhang natatakpan ng manggas, kamay, at panyo, pilit na tinatakasan ang kasindek-sindek na delubyong naminsala sa loob.
Sila ay hindi tumatakbo para sa tagumpay kundi para sa buhay. Nasa gilid, tila isang estatwang nakasuot ng ulap ang kulay, si Ginoong Abyss ay nanatiling nakabantay, mga matay nagliliyab sa pagtataka at pag-aalala. Lumalabas na sila, tanong niya, bakas ang pagkagulat sa tinig na lumusot sa manipis na katahimikan ng paligid. Napakabilis yata niyan. Lumapit siya sa isang babaeng adventurer, isang nilalang na basang-basa ng pawis, alikabok, at takot. Siya si Job Ere, ang mapagmatapang na tumanggap ng hamon mula sa ating bida. Ano ang nangyari sa loob ng gate? Tanong ni Ginoong Abyss, halos pabulong ngunit puno ng bigat, habang ang kanyang mga mata ay kumakalkal ng kasagutan sa mukha ng kausap. Saglit na katahimikan. Tila kinukurot ng hangin ang bawat segundo. Marami pa ang nawawala, hindi pa nakakalabas. Mahinang tugon ni Job Ere. Nanginginig ang tinig at dibdib, habang ang kanyang mga mata ay umiwas sa pulang liwanag. Nagdilim ang mukha ni Abyss. Nasa loob pa ba ang hanggal na iyon? Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Palm, ang ating bida, na piniling sumuong sa panganib na hindi batid kung may wakas o kapalit. Sa gitna ng kanyang paghingal, sumagot si Job Ere, halos mabasag ang kanyang tinig. Nabigo kami, hindi namin nalinis ang gate. At sa hangin, naglaho ang pag-asa gaya ng usok mula sa nasunog na pangarap. Patuloy na nagpaliwanag si Job Ere habang nakaluhod sa lupa, halos di na makakilos sa bigat ng pagod at takot na bumalat sa kanyang katawan. Ubos na ang grupo ni Dolan. Nilamon sila ng halimaw na parang apoy sa dahon, walang iniwang buhay. Si Palm, nasa loob pa rin ng gate. Nakatakas lamang kami dahil sa kanya, at sa lalaking kasama niya. Sila ang naging pain, kusang nag-alay ng sarili upang kami makaligtas. Ang nilalang sa kaibuturan ng gate, isang halimaw na imposibleng mapatay, kahit ng pinakamatapang na mag-isa. Walang nasambit si Ginoong Abyss. Tahimik siyang tinupok ng balitang parang kutsilyong dahan-daw ang tumusok sa laman ng kanyang diwa. Naglalagablab sa mga mata ni Ginoong Abyss ang apoy ng galit, parang nag-aalimpuyong apoy na naglalakas loob sumabog mula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Nakakunot ang kanyang noo, ang kanyang auray bumigat, mistulang kulog bago ang unos na handang sumalanta. Mabilis niyang nasambit, ano? Ibig mong sabihin, wala kayong sinubukang paraan. Tumakbo na lang kayo, nagtago sa anino ng takot, at iniwan ang laban sa ere. Pawisan at nanginginig ang tinig ni Job Ere habang pilit na inilalahad ang katotohanan. Ang boss sa loob ng gate, ang kilabot na halimaw na tinatawag na mad poisonous mushroom, isang nilalang na kahit ang pinakamatapang ay nawalan ng pag-asa laban. Sa tindi ng inis, inilapag ni Ginoong Abyss ang sigarilyo sa lupa at marahas itong inapakan, parang sinisikap idiin ang pait ng pagkabigo sa bawat yapak. Tumalikod siya kay Job Ere, at may lamig na pumailan lang sa kanyang tinig ng magpahayag sa kasama, Tara, uuwi na tayo. Bawat salita'y may kasamang nanlalamig na galit, tila yelong unti-unting kumakalat sa hangin. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, hinarang sila ni Job Ere. Saglit lang, sigaw niya, punong-puno ng pakiusap at pag-asa. Nasa loob pa ang grupo ni Palm. Hindi pa sila lumalabas. Idinagdag niya ng, may halong pangamba at pag-asa, aktibo pa ang gate, malaki ang posibilidad na buhay pa sila. Ngunit si Ginoong Abyss, baon sa dilim ng kawalang pag-asa, ay sumagot ng malamig, hindi na sila makakabalik ng buhay. Ilang sandali na lang din naman alapit ng magsara ang gate. At hindi ba't ikaw na rin ang nagsabing ang boss sa loob ay ang mad poisonous mushroom? Dahan-daw ang humakbang si Mr. Obvious, ang bawat yapak ay may bigat ng matalim at malinaw na mga salita. Kung nais nilang si Job Ere ang maghintay kay Palm at Devo, malaya silang gawin iyon. Ngunit siya ay walang panahon upang aksayahin sa pag-ante sa dalawang iyon.
Hindi nakagalaw ang labi ni Job Ere, tila ba nakabingi sa matalim na hatol ni Mr. Obis. Habang palihim na lumalayo si Mr. Obis papalayo sa tarangkahan, hindi matanggal sa kanyang isipan ang mga naiwang alaala. Walang kwentang mga hanggal, bulong ng kanyang puso, pinapanday ng matinding inis. Marahil ay swerte lamang sila na nakaligtas sa unang harang. Ngunit hanggat siya ang nakamasid, wala silang kwenta. Patuloy siyang naglakad, kasabay ng dalawang kalalakihang nakabalot sa itim, mga tagapangalaga ng kanyang katauhan, parang mga aninong sumasabay sa bawat hakbang. Ang mga adventurer na tulad ni Napalm, two-circle lamang, ay walang laban sa isang mabagsik na halimuyak ng mad poisonous mushroom. Ngunit animoy nagbulong sa kanyang isipan, hindi na niya magagamit ang mahihinang tulad nila. Ang tunay niyang hinahanap na uri ng adventurer ay yaong may tapang na kayang harapin ang ganitong klaseng unos, isang nilalang na hindi sumusuko sa harap ng mga suliranin, isang taong may pusong handang patunayan ang kanyang kakayahan. Isang tao na kayang gawing posible ang imposibleng bagay. Sa kabilang dako, nilayan natin si Palm na abala sa paghahanda ng isang napakabagsik na fire arrow, isang hagupit ng apoy na tila'y magliliyab sa dilim ng gabi. Sa mga matang naglalagablab, nasasalamin ang isang di matitinag na hanggaring tapusin ang misyon, isang apoy na naglalagablab sa puso't kaluluwa. Simulan na natin ang paghabol, wika niya sa sarili, na parang bulong ng hangin sa malamig na umaga. Mula sa matayog na pangpang, inilunsad ni Palm ang dambuhalang fire arrow. Parang isang lihim na sinasadyap mula sa malayong dako, pinakawalan niya ito ng may buong tapang pag-asa. Ang apoy ay sumirit sa himpapawid, mabilis, walang kap-oras, parang ilaw ng tala na sumisiklab sa dilim ng kagubatan. Ang halimaw na kanilang hinaharap, isang nilalang na mas mabilis, mas mapanlikha kaysa sa Stumpy Boss na pinatay nila noon ni Devo, isang dambuhalang nilalang ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng tindi bilis nito, fire arrow ni Palm ay patuloy na bumabaybay sa malawak na lupain, dumudusok sa bawat sulok ng kagubatan na puno ng anino. Ngunit hindi lang ito simpleng laban. Ang lasong pumipintig sa ugat ng halimaw, isang sumpa na nagpapahirap sa bawat hakbang ng pakikibaka. Sa ganitong kalagayan, pinili ni Palm na panatilihin ang distansya, pinapanday ang kanyang mga atake sa hangin, gamit isang kahanga-hangang kakayahan telekinesis. Hindi sapat ang fire arrow lamang sa ganitong laban. Ngunit kapag pinaghalo niya ang apoy lakas ng isip, ang palaso ay nagiging isang kumikislap na bala na umiikot sa himpapawid na parang balang na sumirit mula sa baril ng isang mangingisda ng hangin. Ito'y hindi basta apoy, kundi isang lihim na sandata ng maple na puno ng kapangyarihan liksi. Sa isang iglap, bumangga ang umiikot na fire arrow sa dibdib ng halimaw, bumukas ang isang butas na nagsilbing pintuan ng kanyang kapahamakan. Ang halimaw ay napahagulgol, ang pakiramdam ay parang tinutusok ng isang matalim na barina, dahan-dahang dinudurog ang kanyang laman. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago, pumutok ang kanyang anyo sa kirot. Habang lasong usok ay patuloy na pumapalibot sa kanya. Habang patuloy na umiikot ang fire arrow, unti-unting tumagos ito, sinisira ang lahat ng madaanan nito, pati ang mga matatayog na punong nakapaligid sa halimaw ay hindi nakaligtas sa init-talam ng apoy. Ngunit kahit sugatan, nananatiling matatag ang halimaw, nakatayo sa gitna ng kagubatan na tila nagbabantang maghayganti. Ang kanyang dibdib ay may malalim na pilat, mula dito ay bumubulusok ang lilang likido na simbolo ng sakit galit. Pinilit ni Palm na tuluyan ng sugurin ang halimaw sa pamamagitan ng isang mabilis na atake sa kanyang ulo, umaasang matamaan ang core nito upang matapos agad ang laban. Ngunit dahil na rin sa layo ng distansya ay hindi ito umayon sa gusto nitong mangyari. Dahil dito, nagulo ang takbo ng laban. Mas naging magulo, mas mapanganib. Sumabog ang galit ng halimaw,
sumigaw ng isang babala na sumisibol mula sa kalaliman ng kanyang puot, naghahangad ng paghihiganti. Agad itong naglakad, tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Palm, mula sa matayog na lambak ay sumisilip ang dilaw na liwanag, isang lihim na tagapangalaga na handang dumalo sa laban. Nagpakawala si Palm ng panibagong umiikot na fire arrow, ngunit mabilis itong naiwang kalaban ng halimaw. Mahirap gamitin ang estilo na ito habang gumagalaw ang kalaban, sawi niyang naisip, ang cooldown ng nito'y matagal. Lumapit ng malapit ang halimaw, halos maramdaman na ang init ng kanyang hininga sa leeg ni Palm. Ngunit hindi nagpatinag si Palm, mabilis siyang nagpakawala ng panibagong fire arrow. Habang tinatanggap ng halimaw ang mga sugat, may isang lihim na tagpo sa likod ng mga punong kahoy. Si Devo, tahimik na nagbabantay, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Napalakas ang ungol ng halimaw, sumigaw si Palm, ngayon na. Mahigpit na hinawakan ni Devo ang lubad na ipinadala ni Palm. Sa bawat paghila, maririnig ang kaluskos ng mga sanga, tila musika ng digmaan. Unti-unting naipit nila ang halimaw, napasubsob sa tubig na may halong putik, isang sapot na walang takas. Nakatayo sa gitna ng putik ang halimaw, nalulunod sa sariling lason kapangyarihan. Si Palm ay nagtagumpay, ipinagmalaki ang maingat na planong kanilang binuo. Sinubukan pa ng halimaw na ilabas ang lasong usok, ngunit napigilan ito ng putik tubig na nakabalot sa kanya, pinakamalaking kahinaan. Nang bumawi si Devo, pinakawalan niya ang kanyang polearm na nababalutan ng matinding dilaw na enerhiya. Isang hampas sa ulo ng halimaw ang nagdulot ng lilang dugo na tila apoy na sumiklab mula sa sugat. Mabilis na lumayo si Devo, maingat sa bawat galaw, alam na hindi pa tapos ang laban. Hindi na muling nakalabas ng usok ang halimaw, isang tagumpay na nagbigay hininga kay Devo. Nagtaas siya ng sandata, ang anyo'y puno ng panalo tapang. Napailing ang halimaw, pinipilit pa ring maglabas ng usok, ngunit kahit anong pilit ay wala nang lumalabas mula sa sugat nito. Sa isang astig na kilos, ginalaw ni Devo ang daliri na tila isang hamon sa halimaw. Ang sariwa ng hangin, maari na ba tayong maglaro ngayon? At hanggang dito na lamang muna ang ating kwento. Abangan sa susunod na kabanata kung mapapatay ba nila ang dambuhalang halimaw, o sila ang magiging biktima nito. Huwag kalimutang mag-like, comment, share para mas marami pa ang makapanood. Sa mga bago pa lamang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik panunood.